Diyos ko, nanginginig na sambit ni Yanner habang puno ng takot at pagkabigla ang kanyang mukha. Hindi na ito simpleng alchemy. Isa itong himala. Maging si Xiao Fasheng ay tuluyang natulala. Ganito pala maaaring i-refine ang medicinal liquid. Paano ito nangyari? Paano posible ito? Sa loob ng wala pang 15 minuto, naging medicinal liquid na ang lahat ng materyales. Pagkatapos ay sunod-sunod na naglabas si Xia Ningxiang ng mga hibla ng True Yuan upang pagsamahin ang mga ito. Maya-maya, mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamay. Mabilis na nagtipon ang enerhiya ng langit at lupa. At nang muli niyang ibuka ang kanyang palad. Perpektong bilog, walang kahit katiting na dumi. At sa ibabaw nito ay may mga kakaibang guhit na tila buhay. Kill pattern. Sigaw ni Xiao Fasheng habang nanlalaki ang mga mata. Nayanig ang puso ni Yang Kai. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Xiao Fasheng. Noon pa man ay paulit-ulit na nitong binabanggit ang tungkol sa pill patterns. Junior Marshal Uncle, pakisuri po, sabi ni Xia Ningxiang habang inaabot ang pill. Dahan-dahan, huwag mong magasgasan ang pill patterns. Halos manginig sa kaba si Xiao Fasheng habang maingat itong tinatanggap gamit ang dalawang kamay. Napakapangit mong tingnan, panunuyang sabi ni Meng Wuya. Ano bang alam mo, ignorante? Galit na sigaw ni Xiao Fasheng bago muling buong pag-iingat na tinitigan ang pill. Totoong pill pattern ito, totoong pill pattern. Sa sandaling iyon, wala na sa kanya ang dignidad ng isang grandmaster. Para siyang probinsyanong unang beses nakapasok sa malaking syudad. Master, ano po ba ang pill pattern? Mahinang tanong ni Yanner. Malalim na huminga si Xiao Fasheng. Ang pill patterns ay simbolo ng pinakamataas na antas ng isang alchemist. Katulad sila ng meridian sa katawan ng tao. Ang pill pattern ang nagsisilbing meridian ng medicinal pill. Pare-parehong nahahati sa common, earth, heaven, at profound grades ang mga pills, ngunit napakalaki ng agwat ng isang may pill pattern at isang wala. Ang pill na may pill pattern ay kayang sumipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa. 2 beses ang lakas ng medicinal effect nito kumpara sa ordinaryong pills. At higit sa lahat, hindi mawawala ang spiritual chi nito kahit gaano pa katagal itago. Punong-puno ng emosyon ang kanyang tinig. Marami na akong taong nagre-refine ng pills at ilang taon ko nang pinag-aaralan ang pill patterns. Ngunit paminsan-minsan ko lamang itong nagagawa sa common grade pills. Sa earth grade, halos imposible. At sa heaven grade, ni minsan ay hindi pa ako nagtagumpay. Biglang nagningning ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xia Ningxiang. Niece, gaano kadalas lumalabas ang pill pattern sa heaven grade pills mo? Kinagat ni Xia Ningxiang ang kanyang labi at nahiyang tumingin kay Meng Wuya. Hindi niya alam kung paano sisigot. Sapat na ang pagkabiglang dinanas ni Xiao Fasheng ngayong araw. Kakaibang tumawa si Meng Wuya. Sabihin mo lang, mga 50 hanggang 60% po. Napasinghap si Xiao Fasheng. 50 hanggang 60%. At ang bawat pill na may pattern ay doble ang bisa. Isa itong banal na kakayahan. Biglang may naalala si Xiao Fasheng. Paano naman ang pill clouds? Nakagawa ka na ba ng pill cloud? Bahagyang umiling si Xia Ningxiang. Kung ganoon, kulang pa ang lakas mo, paulit-ulit na tango ni Xiao Fasheng habang paikot-ikot sa silid. Kapag umabot ka sa Divine Roaming Realm, malamang na makakagawa ka na ng pill clouds. Bigla siyang huminto at nagsalita. Kayong tatlo, lumabas muna kayo. May kailangan akong pag-usapan kay Brother Meng. Naging seryoso ang tatlong kabataan at mabilis na yumuko bago umalis. Ilang sandali matapos silang makalabas, umalangaw ang galit na sigaw ni Meng Wuya mula sa ilalim. Managinip ka, isa lang ang disipulo ko sa buong buhay ko. Paano ko siya ibibigay sa iyo? Kung alam ko lang na ganito kakakapal ang mukha, hinayaan na sana kitang mamatay noon sa bibig ng mga sixth-order demonic beasts. Sumagot si Xiao Fasheng. Ibang usapan iyon. Hindi ka marunong mag-refine ng pills, kaya ano ang maituturo mo sa kanya? Ang pambihirang hiyas na tulad niya ay sinasayang mo lamang.
Dapat siyang maging disipulo ko. Sunod-sunod na tumawa si Meng Wuya. Hindi ko man siya maturuan, ikaw naman kaya. Maituturo ko sa kanya ang lahat ng natutunan ko sa buong buhay ko. Mariing sagot ni Xiao Fasheng. Kaya ko siyang gawing profound grade high grade alchemist sa pinakamaikling panahon. Napapikit si Brother Meng habang nanginginig ang balbas niya sa galit. Mysterious grade top rank counts for nothing. Masyado mong minamaliit ang pinagmulan ko. Mariin niyang sigaw. So ngayon, ano ang binabalak mong gawin? Malamig niyang tanong. Napasinghap ang matanda habang pinapawisan. Gusto kong dalhin mo siya sa lugar na iyon. Brother Meng, huwag mong sabihin na gusto mong dalhin siya sa Myriad Drug Pond. Biglang nanigas ang lahat. Ang Myriad Drug Pond ay hindi ordinaryong lugar. Ito ang pinakaimportanteng banal na lugar ng Medicine Kings Valley, ang Forbidden Ground ng Pale Saint. Sa gitna ng lambak ay naroon ang isang napakalawak na lawa na umiikot na parang buhay. Ang tubig nito ay tila gawa sa purong medicinal essence. Libu-libong taon nang pinapakain ng mga pambihirang pills at halamang gamot ang pond na iyon. Ayon sa alamat, minsang nag-cultivate roon ng Pale Saint mismo. At mula noon, naging sagradong lugar na iyon para sa lahat ng alchemist. Ngunit, napakamahal buksan ang Myriad Drug Pond. Tuwing bubuksan ito, napakaraming pills ang kailangang ailay upang magising ang espiritu ng pond. Hindi sapat ang ordinaryong pills lamang. Heavenly grade pills ang kailangan. 1, 2, 3. At ngayon, 4 na heavenly grade pills ang kailangan ihandog. The higher the quality, mahinang sambit ng matandang alchemist, the longer na mananatiling aktibo ang estatwa ng Pale Saint. Brother Meng, alam mo ba kung gaano kalaki ang kailangan gastusin para lang mabuksan ang lugar na yun? Sa bawat pagbubukas nito, mabigat na sabi ni Master Xiao, hindi bababa sa 100 pills ang kailangang ailay. At habang mas marami at mas mataas ang kalidad ng mga pills, mas magiging maganda ang epekto ng pond. Napataas ng kilay si Elder Meng. No wonder, mahina niyang bulong, kaya pala tinawag itong Myriad Drug Pond. Tumango ang matandang elder, dahil sa sobrang laki ng gastos, kahit ang Medicine Kings Valley ay hindi ito kayang buksan ng madalas. Ilang beses lang sa isang taon ito ginagamit. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. At sa tuwing bubuksan ito, para lamang iyon sa mga elder na nangangailangan ng enlightenment, o kaya'y sa mga elite disciple na tumanggap ng pinakamataas na gantimpala dahil sa kanilang kontribusyon. Bukod pa roon, dagdag pa ni Master Xiao, ang tanging paraan para makita ng mga outsider ang portrait ng Pale Saint ay ang sumali sa Alchemist Summit na ginaganap kada 5 taon. Biglang umubo si Brother Meng at nagkunwaring walang pakialam. Well, kung ayaw mong tulungan ang matandang ito, ayos lang naman, sabi niya habang kinakamot ang ulo. Hindi ko rin naman kayang pilitin kayo para sa disciple ko. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Master Xiao. Sandali, mabilis nitong sigaw. Hindi man ito madali, bubuksan natin ang pond para sa pamangkin. Napabuntong hininga si Brother Meng na tila matagal nang hinihintay ang sagot na iyon. Hey, mabuti naman. Pagkatapos ay direkta niyang sinabi. Makakapasok ang pamangkin pagkalipas ng 2 araw. Sa labas ng hall, naghihintay sina Yanner at si Xianing Shan, habang tahimik na nakasandal si Yang Kai sa pintuan. Pagkarinig nila sa desisyon, biglang lumiwanag ang mukha ni Yanner. Totoo ba? Masaya niyang tanong. Lumabas ang 2 matandang elder. Tinuro ni Brother Meng si Master Xiao at ngumisi. Will you keep your word? Napailing ang matanda bago seryosong tumango. Gagawin ko. Ang 3 disipulo ay nagkatinginan hindi alam kung ano ang kaganapan. Pagkaraan ng 2 araw, handa na ang lahat. Personal na sinamahan ni Xiao Fasheng si Xianing siyang papunta sa Pale Saint Peak upang magtungo sa 10,000 medicine pool. Kapal mukhang sinabi ni Meng Wuya na nais din niyang sumama upang manood, ngunit walang awa siyang tinanggihan ni Xiao Fasheng. Kahit si Meng Wuya ay hindi pinayagang lumapit, sapat na iyon upang ipakita kung gaano pinahahalagahan ng Medicine King Valley ang Forbidden Land.
Sa araw na nagtungo si Xia Ningxiang sa 10,000 Medicine Pool, nainip si Meng Wuya at sinamantala ang pagkakataong kausapin si Yang Kai ng masinsinan. Habang nag-uusap sila, paulit-ulit niyang ikinukwento kung gaano kapayat at kapuyat si Suyan mula nang umalis si Yang Kai, kung paano nito namimiss ang isang tao, at kung paanong walang tigil sa panliligaw si Exi Hongchen. Habang nagsasalita, palihim niyang inoobserbahan ang reaksyon ni Yang Kai. Pagkatapos makinig, bahagyang ngumiti si Yang Kai. Shopkeeper Meng, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Nag-aalala ka bang may balak ako kay senior sister? Naging alanganin ang mukha ni Meng Wuya. Hindi niya inaasahang magiging ganoon kakapal ang mukha ni Yang Kai. Yang Kai, nakita kitang lumaki. Alam kong hindi ka naman ganoong klaseng hayop, tama ba? Pilit niyang sabi. Bata at inosente pa si Ningxiang. Madali siyang malinlang, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ayaw ko lang na masaktan siya dahil sa pag-ibig. At saka, si Suyan ay isang pambihirang babae. Napakaraming lalaki ang nangangarap na makuha ang kanyang puso. Kapag nasa iyo na siya, ano pa bang kulang? Hindi pwedeng kinakain muna ang nasa mangkok habang nakatingin ka pa rin sa nasa palayok. Ito ang unang pagkakataon na diretsahang kinausap ni Meng Wuya si Yang Kai tungkol kay Xia Ningxiang, kaya malinaw na seryoso siya. Ngumiti lamang si Yang Kai. Shopkeeper Meng, isa lang ang gusto kong itanong. Sabihin mo, sa tingin mo ba mag-aasawa at magkakaanak si senior sister balang araw? O gusto mong mag-isa siya habang buhay? Umikot ang mga mata ni Meng Wuya. Siyempre ayokong mamuhay siyang mag-isa. Siya ang pinakamamahal kong disipulo. Natural na gusto kong maging masaya siya habang buhay. Kung ganoon, bahagyang ngumiti si Yang Kai, may lalaki ba sa mundong ito na karapat-dapat kay senior sister? Umiling si Meng Wuya habang puno ng pagmamalaki ang mukha. Wala. Ang disipulo ko ay parang perlas na walang kapintasan. Ang lalaking karapat-dapat sa kanya ay hindi pa ipinapanganak. Kung ikukumpara kay senior sister, paano naman si Suyan? Tanong ni Yang Kai. Naging seryoso ang mukha ni Meng Wuya. Pambihira rin si Suyan, ngunit kung ako ang tatanungin, bahagya pa rin siyang mas mababa kaysa kay Ningxiang. Kahit pa nakuha niya ang legacy mula sa Inheritance Grotto Heaven. Biglang nagbago ang mukha ni Meng Wuya. Nakuha niya talaga. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Meng Wuya habang inaalala ang dragon at phoenix seal na nakita niya noon. Kung ganoon, walang hanggan ang magiging potensyal niya. Maaabot niya ang parehong antas ni Ningxiang. Hehe, mahinang tumawa si Yang Kai. Doon lamang naunawaan ni Meng Wuya kung bakit paikot-ikot magsalita si Yang Kai kanina. Kung magkapantay sina Suyan at Xia Ningxiang, at kusang loob na pinili ni Suyan si Yang Kai, bakit hindi maaaring piliin din siya ni Xia Ningxiang? Kaya nga, walang pakialam na sabi ni Yang Kai, dapat kainin ang nasa mangkok at huwag pakawalan ang nasa palayok. Ang isang lalaki ay dapat maging matapang sa pag-ibig. Kung laging nag-aalinlangan at nahihiya, puso lamang ni senior sister ang masasaktan. Napanganga si Meng Wuya ngunit wala siyang maisagot. Sa huli, tumayo siya ng galit na galit. Lintik kang bata ka, noon pa man alam kong may masama kang balak. Sigaw niya, bastos, walang hiya, napakalaki ng mundo, pero bakit pa kasi ako napadpad noon sa Lingxiao Pavilion? Nagngit-ngit si Meng Wuya habang nakatitig kay Yang Kai. Kapag pinaiyak mo si Ningxiang, pupunta ako mismo sa Central Capital at lilipulin ko ang buong Yang family ninyo. Pagkatapos sabihin iyon, galit siyang umalis habang iwinawasiwas ang kanyang manggas. Kinuskos lamang ni Yang Kai ang kanyang ilong, tila walang pakialam. Hindi na nakapagtataka na alam ni Meng Wuya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Malamang na nalaman nito iyon mula sa sect master. Makalipas ang isang araw, magkasamang bumalik sina Xia Ningxiang at Xiao Fasheng. Matapos palihim na isauli kay Yang Kai ang Soul Breaking Cone at ang sinaunang Jade, agad pumasok sa seclusion si Xia Ningxiang. Napakarami niyang natutunan matapos magnilay sa harap ng larawan ng Pale Saint sa loob ng isang araw, kaya kailangan niya itong ayusin at unawain ng mabuti.
Ibinalik ni Yang Kai sa kanyang katawan ang soul breaking cone bago nagtanong ng detalyado sa Earth Demon. Kumusta ang sitwasyon doon? Napakahigpit ng depensa, mabilis na sagot ng Earth Demon. May 4 na Divine Roaming Realm Masters na nagbabantay sa loob ng 30 zang, bukod pa sa mahigit 100 True Essence Realm Cultivators at maraming nagpapatrolya sa paligid. Nakapasok ka ba? Nakapalibot lamang ako sa ilalim ng 10,000 medicine pool at wala akong gaanong nakita. Ngunit may isang napakalalim at misteryosong formation sa ilalim nito na hindi ko mabuksan. Anong klaseng formation? Agad ipinadala ng Earth Demon sa isip ni Yang Kai ang nakita nito gamit ang Divine Sense. Bagamat malabo, sapat iyon upang makita ni Yang Kai ang ilang bakas ng formation. Matagal niya itong pinagmasdan bago biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang formation na ito ay halos kapareho ng mga pattern na minsang lumitaw sa ika-5 pahina ng Wordless Black Book. Siguradong may koneksyon ang dalawa. Kung tama ang kanyang hinala, ang pattern sa ika-5 pahina ng Black Book ang susi upang mabuksan ang formation. Kailangan niyang pumunta roon ng personal. Ngunit sa higpit ng seguridad, paano siya makakapasok? Young Lord, maingat na sabi ng Earth Demon, narinig kong nag-uusap ang mga gwardya. Kapag nagsimula ang alchemy competition, medyo luluwag ang depensa. Kaunti lang kasi ang tao ng Medicine King Valley, at sa panahon ng kompetisyon ay kailangang magpadala ng maraming tao sa ibaba ng bundok upang panatilihin ang kaayusan. Sa panahong iyon, 2 Divine Roaming Realm Masters na lang ang may iwan. Napakunot noo si Yang Kai. Kahit 2 lang sila, Divine Roaming Realm Masters pa rin. Kahit may sinaunang jade siyang ginagamit upang itago ang kanyang aura at true essence, mahirap pa rin makalusot sa kanilang pandama. Kung may makakapagpalayo lamang sa kanila, kaya, sigurong ilayo ng Earth Demon ang ilan sa mga gwardya, ngunit hindi nito kakayaning ilayo ang lahat. Kailangan pa niya ng isa pang katuwang. Tahimik na nag-isip si Yang Kai. Dumating ang araw ng alchemy competition ayon sa itinakdang oras. Mula sa iba't ibang sulok ng mundo, nagtipon-tipon ang mga alchemist sa Medicine King Valley upang ipakita ang kanilang kakayahan at makamit ang katanyagan. Hindi gaanong interesado ang mga tao sa Cloud Concealment Peak sa kompetisyon. Tanging si Yanner lamang ang mahilig pumunta upang panoorin ang kasiyahan. Hindi naman siya pinigilan ni Xiao Fasheng at hinayaan siyang maglibot upang mas lumawak ang kanyang karanasan. Samantala, pansamantalang nanatili sina Xia Ningxiang at Meng Wuya sa Cloud Concealment Peak. Araw-araw silang natututo ng teorya ng alchemy mula kay matandang Xiao kasama si Yanner. Pagkatapos ng kanilang pag-aaral, palaging sinasamahan ni Xia Ningxiang si Yang Kai. Minsan ay tahimik lamang siyang nakaupo sa tabi nito. Minsan naman ay masaya silang nag-uusap. Sa kalaliman ng gabi, tahimik na lumabas si Yang Kai mula sa kanyang silid na parang multo. Bukas ang huling laban. Ngayong gabi ang pinakamagulong sandali sa buong Medicine King Valley. Matapos ang maraming araw ng paghahanda at pagpaplano, oras na upang kumilos. Mahigpit niyang hawak ang sinaunang jade na hiniram niya kay Yanner habang tuloy-tuloy na pinapasukan ito ng true essence upang maitago ang kanyang aura. Maliwanag ang buwan at kakaunti ang mga bituin. Sa loob ng kabundukan, mabilis na kumilos si Yang Kai na parang hangin habang diretsyong papunta sa Peel Saint Peak. Wala pang kalahating oras ay narating niya ang isang lugar na 300 zang ang layo mula sa bundok. Sa itaas nito naroon ang Forbidden Land. Tahimik siyang nakinig sa paligid bago muling yumuko at dahan-daang umakyat. Huminto lamang siya nang nasa 100 zang na lang ang layo. Pagkatapos ay tumingala siya sa kalangitan at tahimik na naghintay na dumaan ang oras. Mabagal na natakpan ng may itim na ulap ang liwanag ng buwan habang tahimik na sumusulong si Yang Kai papunta sa ipinagbabawal na lugar ng Medicine King Valley. Sa tulong ng sinaunang jade na ibinigay ni Yanner, nagawa niyang makalapit ng hindi napapansin. Tahimik siyang nagpadala ng utos kay Earth Demon. Kaagad namang kumilos ang matandang espiritu. Lumipad ito palayo habang gumagawa ng nakakatakot na ingay,
dahilan upang mataranta ang mga bantay sa paligid ng Myriad Medicine Pool. May kalaban, sigaw ng isa sa mga eksperto ng Divine Roman Realm. Agad silang humabol kay Earth Demon. Ngunit hindi lahat umalis, may isang naiwan upang bantayan ang lugar. Habang abala ang mga ito, mabilis na sumulong si Yang Kai. Ngunit hindi pa sapat iyon. Naglabas siya ng isang kulay abong kuneho na dati niyang kinontrol gamit ang Beast Slave Seal. Maingat niya itong itinapon sa malayo, at nang magsimulang tumakbo ang kuneho, agad iyong napansin ng natitirang bantay. Sa pag-aakalang may nanghihimasok, mabilis ding hinabol ng matanda ang kuneho. Iyon ang eksaktong sandaling hinihintay ni Yang Kai. Parang hangin siyang sumugod papunta sa gilid ng Myriad Medicine Pool at walang pag-aalinlangang tumalon paloob sa tubig nang walang kahit anong ingay. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ng dalawang Divine Roman Realm Masters na nalinlang sila. Ngunit huli na ang lahat. Sa ilalim ng tubig, mabilis na sumisid si Yang Kai habang hawak ang wordless black book. Pagdating niya sa ilalim ng lawa, biglang nagliwanag ang ikalimang pahina nito. Lumabas ang mahiwagang mga pattern sa ilalim ng pool at dahan-daw ang bumukas ang isang nakatagong formation. Diretso siyang nahulog sa isang lihim na espasyo sa ilalim ng Myriad Medicine Pool. Pagmulat niya, wala ng tubig sa paligid. Tahimik ang lugar ngunit napakakapal ng enerhiya ng langit at lupa. Ang hangin ay puno ng kakaibang samyu na nakapagpapakalma ng kaluluwa. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang isang maliit na balon. Kasing laki lamang ito ng palanggana ngunit puno ng kristal na puting likido. Sa ibabaw nito ay may umiikot na formation na walang tigil sa paghigop ng enerhiya mula sa Myriad Medicine Pool. Maingat na sumalok si Yang Kai gamit ang daliri at inilagay iyon sa kanyang bibig. Sa isang iglap, sumabog ang mainit na enerhiya sa kanyang katawan. Nabasag agad ang bottleneck niya sa second layer True Essence Realm at direkta siyang nakaabot sa third layer True Essence Realm. Nagulat si Yang Kai. Isang patak pa lamang ng likidong iyon ay sapat nang magpataas ng kanyang cultivation. Mabilis niyang sinuri ang impormasyong ipinadala ng Black Book sa kanyang isipan. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang likidong nasa balon ay ang maalamat na Myriad Medicine Spirit Liquid. Sa loob ng 5 hanggang 6,000 taon, walang tigil na naghagis ng medicinal pills ang mga alchemist ng mundo sa Myriad Medicine Pool bilang paggalang sa Pill Saint. Hindi nasayang ang enerhiya ng mga pill na iyon. Sa tulong ng nakatagong formation sa ilalim ng lawa, lahat ng enerhiya mula sa milyon-milyong medicinal pills ay naipon sa maliit na balon na ito at naging Myriad Medicine Spirit Liquid. Milyon-milyong pill, Heaven Grade, maging Zuan Grade pills tuwing Ancestor Worship. Lahat ng iyon ay naging bahagi ng mahiwagang likidong nasa harapan niya ngayon. At ang epekto nito ay halos laban sa langit. Hindi lamang nito pinapalakas ang cultivation, kaya rin itong linisin ang katawan, baguhin ang talento ng isang tao, pahabain ang lifespan, pagalingin ang sugat, at pataasin pa ang kalidad ng anumang medicinal pill ng kalahating antas. At ang nakakatawa, hindi man lang alam ng Medicine King Valley na may ganitong kayamanan sa ilalim ng kanilang sariling Forbidden Land. Sa loob ng libu-libong taon, para lamang pala silang gumagawa ng wedding clothes para sa ibang tao. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Yang Kai ang kasakiman. Hindi siya naparito upang nakawin ang kayamanan ng Medicine King Valley. Sumunod lamang siya sa gabay ng Black Book. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Hindi niya kayang dalhin ang buong balon dahil kahit ang Chen Kun bag ni Ling Taishu ay hindi sapat upang iimbak iyon. Kaya umupo siya ng cross-legged habang hawak ang wordless Black Book. Dahan-dahan niyang binuksan ang ika-6 na pahina. Matagal na niya itong kayang buksan mula nang makaabot siya sa True Essence Realm, ngunit ngayon lamang niya napagtanto kung bakit kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Maliban sa isang maliit na insensaryo, wala nang natira sa unang 5 pahina ng walang salitang itim na aklat. Kinuha ni Yang Kai ang insensaryo at dahan-daw ang nagbuhos ng kanyang true essence sa ika-6 na pahina.
Sa maitim na pahina, biglang lumitaw ang mga komplikadong guhit. Sa unang tingin pa lamang, halatang isa itong uri ng formation, ngunit lubos itong naiiba sa mga naunang formation sa ikalimang pahina. Habang patuloy niyang ibinubuhos ang kanyang true essence, nagsimulang gumalaw at manginig ang mga guhit na parang buhay, sa kamarahas na sinipsip ang kanyang enerhiya na tila isang dambuhalang balyena. Nagbago ang mga guhit, at biglang nagsanib ang unang 6 na pahina ng walang salitang itim na aklat bilang isang kabuuan. Nang ipasok niya ang kanyang divine sense, hindi niya napigil ang ngumiti. 2 o 3 taon na mula nang makuha niya ang aklat na ito. Matagal na niyang alam na gawa ito sa Soul Sealing Stone, ngunit ngayon lamang niya tunay na nagamit ang pinakaunahing kakayahan nito. Ang Soul Sealing Stone ay isang pambihirang kayamanan na ginagamit sa paggawa ng storage artifacts. Mula pa noon, matagal nang inaasam ni Yang Kai na magkaroon ng sariling storage treasure. Lalo na nang bigyan siya ni Ling Taisho noon ng Chenkun bag habang nasa pagsasanay siya sa ibang lugar. Noon niya naranasan kung gaano kaginhawa ang pagkakaroon ng storage treasure. Ngayon, natupad na rin ang kanyang hiling. Ang kakayahang ibinigay ng ika-6 na pahina ay ang pagbubukas ng storage space ng walang salitang itim na aklat. Makalipas ang ilang sandali, binawi niya ang kanyang divine sense. Sa isang kamay ay hawak niya ang walang salitang itim na aklat, habang sa kabila naman ay maingat niyang kinokontrol ang kanyang true essence upang kunin ang Myriad Medicine Spirit Liquid mula sa balon at ilagay ito sa loob ng storage space. Napakahalaga ng bawat patak ng Myriad Medicine Spirit Liquid kaya napakaingat ng kanyang mga galaw. Ayaw niyang may masayang kahit kaunti. Nang muli siyang sumilip sa balon, napansin niyang may mas malapot na substansya sa ibabang bahagi. Kulayan man itong maputing gatas, ito naman ay tila semi-solid. Myriad Medicine Spiritual Milk. Isang antas itong mas mataas kaysa Spirit Liquid. Sa loob ng libu-libong taon, walang tigil na naghagis ng mga medicinal pill ang mga tao ng Medicine King Valley sa Myriad Medicine Pool. Tiningnan ni Yang Kai ang spiritual milk sa ilalim at huminga ng malalim bago ipinagpatuloy ang pagkolekta. Matapos ang 3 o 4 pang oras, tuluyan niyang nakolekta ang lahat ng Myriad Medicine Spiritual Milk. Bagamat mas kaunti ito kaysa Spirit Liquid, mayroon pa ring 2 hanggang 300 gin. Ang bisa nito ay 2 beses na mas mataas kaysa Spirit Liquid. Sa katunayan, gamit lamang ang kaunting spiritual milk, kayang magpataas ng isang antas ng medicinal pill. Pagkatapos maubos ang spiritual milk, lumitaw ang pinakailalim ng balon. Naroon ang ganap ng solidong essence. Ang pinakamahalagang kayamanan sa buong balon. Myriad Medicine Spirit Ointment. 2 beses namang mas makapangyarihan ito kaysa spiritual milk. Kahit pagod na siya, maingat pa ring kinolekta ni Yang Kai ang lahat. Matagal pa bago siya tuluyang natapos. Pinunasan niya ang pawis sa noo at naupo sa lupa habang marahang humihinga upang makabawi ng lakas. Hindi gaanong marami ang spirit ointment, ilang dosenang gin lamang, ngunit ang mga ito ang pinakadalisay na essence ng milyon-milyong medicinal pill na naipon sa loob ng libu-libong taon. Habang nagmumuni-muni, napakunot noo siya. Pakiramdam niya, isa itong napakalaking plano. Ang Peel Saint Portrait sa labas ang nagsilbing pain. Upang maunawaan ng mga alchemist ang Tao of Alchemy mula sa larawan, kinakailangan nilang maghagis ng medicinal pill sa Myriad Medicine Pool. At ang essence ng mga pill na iyon ay nagtipon dito sa balon. Hindi niya alam kung ang gumawa ng walang salitang itim na aklat din ba ang may pukana nito. Ngunit malinaw na napakatalino ng plano. Ginamit nito ang pananampalataya at kasabikan ng mga alchemist sa paghahangad ng mas mataas na antas ng alchemy. Habang nag-iisip si Yang Kai, biglang nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa lihim na silid. Nagbago ang kanyang ekspresyon at mabilis siyang tumingin sa paligid. Napansin niyang kumikislap ang iba't ibang sinaunang karakter at misteryosong pattern sa buong silid. Hindi niya maintindihan ang mga karakter, ngunit agad niyang nakilala na marami sa mga pattern ay mga formation diagram.
Ang mga ito ay tila mga isdang lumalangoy sa tubig habang mabilis na umiikot sa paligid ng silid. Nanatiling kalmado si Yang Kai habang maingat na inoobserbahan ang lahat. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nangyayari, biglang sumabog ang liwanag sa buong silid. Hindi mabilang na karakter at pattern ang sabay-sabay na lumipad papunta sa kanya. Tahimik na pumasok ang lahat sa kanyang isip. Biglang nakaramdam si Yang Kai ng matinding sakit ng ulo. Namaga ang mga ugat sa kanyang noo na parang mga gumagapang na bulate. Napakatindi ng sakit na kahit sino ay mangangilabot sa makikitang anyo niya. Matagal bago natapos ang kakaibang pangyayaring iyon. Pagkapasok ng huling sinag ng liwanag sa kanyang katawan, muling dumilim ang buong silid. Isang nakakabinging sakit ang sumabog sa kanyang isipan bago ito agad napalitan ng mainit na pakiramdam. Alam niyang ang warm spirit lotus ang kumikilos upang pagalingin ang kanyang divine soul. Unti-unti niyang naramdaman na may malaking dami ng impormasyon na nadagdag sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si Yang Kai at dahan daw ang sinuri ang bagong kaalamang nasa kanyang isip. Hindi nagtagal, isang pangalan ang lumitaw. Feel refining true art. Habang mas sinusuri niya ito, lalo siyang nabigla. Isa pala itong napakataas na antas ng alchemy inheritance. Hindi ito cultivation technique o martial skill, kundi isang kompletong sining kung paano gumawa ng pinakamahuhusay na medicinal pill. Ayon sa pambungad nito, ang pill refining true art ay pinagsamang karanasan at kaalaman ng hindi mabilang na alchemy grandmasters. Nakatala rito ang maraming natatanging pamamaraan ng pill refining. Isa itong tunay na walang kapantay na kayamanan. Bagamat nais ni Yang Kai na tahakin ang rurok ng martial Dao at ayaw niyang masyadong malihis sa landas ng alchemy, alam niyang malaking tulong ito para sa kanyang senior sister. Sa tulong ng pill refining true art, siguradong lalo pang lalakas ang kakayahan nito sa paggawa ng pill. Bahagyang ngumiti si Yang Kai habang iniisip iyon. Hindi muna siya umalis at sa halip ay ipinagpatuloy ang pagsusuri sa pill refining true art. Ngunit wala pang 10 hininga ang lumipas nang bigla siyang tamaan ng matinding pagkapagod. Muling sumiklab ang sakit sa kanyang isip. Napasinghap siya sa sakit. Muli namang kumilos ang warm spirit lotus upang pagalingin ang kanyang divine sense. Ngunit kahit gamaan ang pakiramdam niya, hindi nawala ang sobrang pagod. Naubos pala ng tuluyan ang kanyang spiritual sense power sa napakaikling panahon. Katulad ng origin chi ng isang martial artist, may limitasyon din ang spiritual sense power. Direkta siyang kumuha ng kaunting myriad medicine spirit liquid. Agad niyang naramdaman ang mabilis na pagbalik ng kanyang spiritual sense power. Wala pang kalahating oras, muli siyang naging masigla at puno ng enerhiya. Matapos subukan ng mahigit 100 beses, sa wakas ay bahagyang nasilip ni Yang Kai ang kaunting kapaki-pakinabang na impormasyon. Isa pala itong spirit formation, isang uri ng porma sayon na ginagamit upang tumulong sa alchemy. Maaaring yukit ang spirit formation na ito sa loob ng isang pill furnace upang mapataas ang ranggo at kalidad ng mga nabubuong tableta, bagaman hindi ganoon kalaki ang epekto nito at hindi rin matatag. Ngunit kapalit ng munting impormasyong iyon ay napakalaking konsumo ng spiritual sense power, at ilang ulit pa niyang kinailangang gumamit ng myriad medicine spiritual milk. Dahil dito, hindi maiwasang mapakunot ng husto ang noo ni Yang Kai. Dahan-daang isinantabi ni Yang Kai ang balak na silipin pa ito. Nagpasya siyang hintayin munang lumakas ang kanyang spiritual sense bago muling subukan. Bagaman hindi pa niya lubusang nauunawaan ang dahilan, naintindihan na niya ang hiwaga ng estatwa ng Pale Saint. Sinasabing maaaring maunawaan ang Tao of Alchemy mula sa estatwang iyon, at maging si Meng Wuya ay naniniwalang may malaking lihim itong taglay. Ngayon, napatunayan ni Yang Kai na hindi iyon walang basehan. Ang tunay na lihim ng estatwa ay ang Pill Refining True Art. Panahon na upang umalis. Tahimik na umupo si Yang Kai ng ilang oras upang ibalik sa rurok ang kanyang kondisyon bago nagsimulang maghanap ng daan palabas. Noong una, akala niya ay may lihim na lagusan sa nakasarang espasyong ito.
Ngunit matapos maghanap ng matagal, wala siyang natagpuan. Hindi niya maiwasang malito. Kung walang lagusan, paano siya makakalabas? Makalipas ang kalahating araw, naubos na ang kanyang pasensya. Tiyak na wala talagang lihim na daan dito. Kung gusto niyang makaalis, kailangan niyang sumuong palabas sa ibabaw ng pool. Kahit maraming bantay, maaaring magkaroon siya ng tsansang makatakas kung sapat ang kanyang bilis. Pagkadesisyon niya, mabilis siyang sumugod paitaas. Pagdikit ng kanyang kamay sa ibabaw, agad siyang sumuntok. Ngunit sa mismong sandaling tumama ang kanyang kamao. Boom! Biglang sumabog ang takip sa itaas niya. Bumuhos pababa ang tubig mula sa pool habang mabilis siyang umahan laban sa agos, handang umatake anumang oras. Inihanda na niya ang sarili sa isang mabangis na paglusob mula sa mga bantay. Ngunit laking gulat niya, hanggang sa makalabas siya sa himpapawid, wala ni isang umatake sa kanya. Mabilis siyang lumingon sa paligid. At biglang lumiit ang kanyang mga mata. Sa paligid ng Myriad Medicine Spirit Liquid Pool ay nagkalat ang mga bangkay. Umaagos ang dugo na tila ilog. Ang dambuhalang estatwa ng Pale Saint, na dating nakatayo ng may taas na 20 o 30 zang, ay wasak na ngayon. Nagkalat ang mga tipak ng bato sa lupa. Sa hangin ay umaalingasaw ang matinding amoy ng dugo, habang mula sa malayo ay maririnig ang walang tigil na sigawan at labanan. Biglang bumigat ang mukha ni Yang Kai. Paglapag niya sa lupa, mabilis niyang sinuri ang paligid. Sa loob ng Medicine King Valley, usok at apoy ang makikita sa bawat kek. Ang bayan sa loob ng lambak ay tuluyang nagkagulo. Sa himpapawid, maraming Divine Roman Realm Masters ang naglalabanan gamit ang makapangyarihang martial skills at kakaibang secret treasures. May umatake sa Medicine King Valley. Sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? At bakit sa mismong panahon pa ng Alchemy Convention? Libu-libong taon ng neutral ang Medicine King Valley. Kahit righteous man o evil cultivator, lahat ay maaaring pumunta rito upang humingi ng tulong sa alchemy. Pagkatapos ng ilang sandaling pagkabigla, agad siyang kumilos. Mabilis niyang ginamit ang kanyang movement technique at sumugod patungo sa cloud concealment kick. Naroon sina Dong Qingyan at Xia Ningxiang. Naroon din sina Old Man Xiao at ang dalawang mahihinang babae. Bagaman binabantayan ni Meng Wuya ang lugar, hindi niya alam kung ano na ang nangyayari roon ngayon. Kalahati pa lamang ng daan ang nalalampasan niya nang biglang may hamarang sa kanyang dambuhalang lalaki na balot sa dugo. May hawak itong butcher knife, at sa dulo ng talam ay may nakatusok na sariwang laman. Habang tumatawa ng nakakakilabot, isinubo nito ang laman at ngumuyang tila ba iyon ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Malamig na tiningnan ni Yang Kai ang bangkay sa paanan nito. Hindi ito disipulo ng Medicine King Valley. Marahil ay isa itong martial artist mula sa ibang sekta. May malaking bahagi ng laman sa mukha nito na nawawala. Isa na namang pagkain ang kusang lumapit. Nakakatakot na tumawa ang lalaki. Sumabog ang marahas nitong Evil Chi. 5th Layer True Essence Realm. Malamig na sumangot si Yang Kai. Habang tumatakbo, bigla niyang pinakawala ng kanyang divine sense at direktang sinalakay ang isip ng kalaban. Biglang natigilan ang dambuhalang lalaki at nanlabo ang kanyang mga mata. Bagaman wala pang divine soul skill si Yang Kai, ang lakas ng kanyang divine sense ay hindi na mahina kumpara sa isang 4th o 5th layer divine Roman realm expert. Sapat na iyon. Sa isang kisap mata, nagkamalay ang lalaki. Ngunit huli na. Boom! Direktang tumama ang kamao ni Yang Kai sa dibdib nito. Parang kanya na lumipad ang dambuhalang katawan habang lumulubog ang dibdib nito. Habang nasa ere, pumutok ang buong katawan nito at naging ambon ng dugo. Ni hindi nito nagawang gamitin ang true essence upang ipagtanggol ang sarili. Hindi huminto si Yang Kai at nagpatuloy siyang rumagasa na parang bulalakaw. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe.